Ito ang POGScast, hatid sa inyo ng Philippine Obstetrical and Gynecological Society. May mga usaping pangkalusugan na dapat pinag-uusapan ng tama, malinaw at may malasakit. Nandito tayo para gawin iyon. POGScast, Let's Talk Pinay. Nung nakaraang episode na pag-usapan natin kung ano ba talaga ang menopause, sino ang mga nagme-menopause, at lahat ba ng babae ay dapat dumaan sa menopause. Ngayong episode na ito, pag-uusapan naman natin kung ano ang dapat gawin. So sa nakaraang episode, napag-usapan natin ang definition o kung anong ibig sabihin talaga ng menopause. Ngayong episode naman na ito, pag-uusapan natin kung ano ang dapat gawin. Ako po si Dr. Richard Ronald Cacho, Doc Catch ulit. At ngayon, may mga eksperto tayo mula sa Philippine Society of Climacteric Medicine. Ang mga eksperto natin ay si Dr. Stephanie Hipos Supan and Dr. Zedric Galito. Magandang araw. Doc Steph, Doc Zed. Okay? Nabanggit natin last episode yung perimenopause, menopause. Ngayon, you're from Philippine Society of Climacteric. Ngayon, may bago tayong term, climacterium. Ano bang ibig sabihin ng climacterium? May pagkakaiba ba ito sa perimenopause? So, ang climacterium is actually used interchangeably, no, with the menopausal or perimenopausal transition. So, it's actually an older term. We use menopause at saka mas kilala siya ng mga tao yung term na menopause. Kaya yun ang mas ginagamit natin. Strictly speaking kasi, pag sinabi mong climacterium, series yan of events na nangyayari sa buhay ng isang babae mula nung siya ay may kakayanan pa magbuntis hanggang umabot siya ng menopause. So, may mga several stages but in general, we call that climacterium. Malinaw na sa atin kung ano yung mga terms na ganyan. So, ngayong episode na to, pag-usapan natin kung ano dapat ang gawin. Unang tanong natin, kailangan ba ng konsulta? Short answer is yes. Pero, pigilan mo na kita. Kasi natural process to. No? Natural process. Ba't kailangan mo magpakonsulta? Nasabi natin dati na totoo naman, it's a natural process. Lahat ng babae eventually pupunta sa menopause, no? Pero ang focus ng medicine in general ngayon ay preventive medicine. So hindi natin kailangan na antayin na may sintomas, may masakit, may problema ka bago ka pumunta sa doktor. So ngayon, pag alam mo na may senyales ka na papunta ka ng menopause, kahit hindi ka nababother, kahit hindi siya masakit, pwede kang pumunta sa doktor mo. Bakit? Para ma-prevent ang mga possible complications or yung mga condition that's brought about by menopause. Nasabi natin dati sa previous episode na may short-term, long-term implications ang menopause. So yun yung gusto nating i-deal with bago pa siya mangyari. Linawin ko lang, Zed. Kahit walang nararamdaman? Ideally, yes. Parang ano yan parang pagka mga bata, di ba meron silang child visit. Ikaw bilang magulang, hindi mo hintay magkasakit ang anak mo bago mo dalhin sa isang doktor. So kung gusto mo lang malaman kung okay ka lang, maski wala kang nararamdaman, maganda sana bumisita siya sa isang babaeng perimenopausal or menopausal, bumisita sa isang gynecologist. Dapat natin i-normalize kung may well-child check-up, dapat may well-woman check-up, di ba? Nabanggit mo kanina, preventive care. Ano bang ibig sabihin ng preventive care? At ano ang papel ng preventive care sa mga nagme-menopause o nasa perimenopausal period? Okay. So, pagdating ng menopause, ito kasing stage na nawawala na ng estrogen, mainly ang babae. So, pag nawala na ng estrogen ng isang babae, meron na siyang mga symptoms na na-discuss na din natin previously. May mga epekto yon, no, sa buong katawan, sa joint, sa bone, etc. So, we usually check yung mga risk factors ng isang babae, yung history niya. So, base doon sa kanyang history at saka mga risk factors, we can somehow predict kung ano yung mga pwedeng maging problem niya later on. Pwede natin siyang, aside from doon sa history and risk factors, may mga pwede tayong tests na ipagawa sa kanya to check her well-being at that point.
kahit hindi pa siya nakakaramdam ng mga hot flashes, yun yung pagkakaintindi ko, no? Hot flashes, okay, mga joint pains, na nabanggit nung last episode, yung mga irritable, ganyan, no? So, kailangan yun. Yes, kahit wala pa siyang nararamdaman, uunahan na natin bago pa may problema. So, eto na ngayon si Mrs. o kaya si Sis, no? Pupunta na siya sa clinic. Ano yung mga baseline assessment na ginagawa, Doc Zed? Okay, so una sa lahat, interview lang muna yan. So para lang ma-reassure yung mga babaeng pupunta sa clinic, wala po kaming gagawin sa inyong invasive pag pumunta kayo sa clinic namin. Kukwentuhan lang tayo, kukumustahin kita, may nararamdaman ka ba, may mga simptomas ka bang ganito. Titingnan ko rin kung may meron ka bang mga bisyo, meron bang nasa lahi ba ninyo na nagpapataas ng risk. Ito yung mga risk factors na tinatawag natin. Nagpapataas ng risk na mag-develop ka ng iba pang medical condition. So, we start with that and then examinin lang namin kayo. Okay, titingnan buong katawan. Kung kailangan, saka lang kami magre-request ng mga tests. Okay? Again, hindi routine na nagpapatest tayo. Yung ultrasound, yun kasi yung takot ng ibang babae, ultrasound sila agad. Not necessary. Pap smear. Pap smear. Pap smear though, kung ikaw naman ay sumusunod sa dati mong schedule na recommended sa bansa natin kung paano, gano'ng kadalas gawin ng pap smear, may endpoint naman kung kailan magpa-pap smear. Pero kung hindi ka pa na pap smear before, maganda sana kung ma-screen ka rin kasi ang pap smear, di ba, Doc Catch, pang cervical cancer screening yan sa Pilipinas, very common. Okay? Aside from pap smear, sige, let's say that's optional. Okay? But it is recommended. Yung other tests na gusto namin sana i-request sa inyo, kasi gawa ng edad ninyo, tumataas na yung chance na mag-abnormal ang cholesterol, abnormal ang sugar. Mahalaga may screening tayo para sa ganito. Okay? Tapos, dahil ang babae, breast cancer, may risk, okay? Usually starting at 40. Tama po ba ako? At 40, nagpapa-screening na tayo. Mammogram or breast ultrasound. Thyroid test, kasi pag nakakaedad ng babae, nagsisimula na mag-dysfunction, nawawala na sa normal na paggana yung ating thyroid gland. So, mahalaga ma-screen. Minsan, parang na-mention yata from the last episode na akala mo yung simptomas mo ay hot flash, yun pala, meron ka na palang thyroid dysfunction. So magandang i-check din natin yon. Basically, gusto natin mag-screen for cancers, colon cancer, but again, hindi lahat gagawin. Mag-uusap muna kayo ng doktor ninyo, ano yung pinaka-appropriate para sa inyo. So kung bibisita si Pinay sa clinic, so interview muna, tas baseline assessment, no? Yung mga sinabi mo na yung mga kailangan lang naman. Tapos, dagdag ko lang, Doc Hatch, yung bone. Kasi, papasin ninyo yung mga matatanda, lumiliit sila ng lumiliit, yung height nila, tapos pakurba sila ng pakurba, yun yung osteoporosis. Na expected halos mangyayari talaga yan. So may screening tayo para doon, bone scan na tinatawag. Pag-usapan natin yan mamaya kung ano yung mga laboratory test o yung mga ancillary test natin. No? Hindi pala ito, hintayin lang natin na magka-problema. So kailangan may prevention na, no? Para maiwasan natin na hindi masyadong grabe ba yung nararamdaman niya. Dahil mararamdaman naman niya talaga yan, di ba? So pag-usapan na natin yung laboratory test. May automatic bang test o dekahon na test na ipapagawa sa isang babaeng magkukonsulta sa clinic? Number one, ang menopause, to diagnose it, wala nga kailangan na test. It's really just by definition pag 1 year na hindi nagme-mens. So, hindi kailangan ng test. 1 year na hindi na nagme-mens. Yes, no? So, hindi kailangan ng test para doon. Pero minsan, may mga babaeng dumadating sa amin na nagtatanong na menopause na ba talaga ako? Kasi, pwede pa ba akong mabuntis? So, in those cases, pwede kaming maghingi ng mga test, no? May mga blood test, pwede namin silang pa-ultrasound para ma-check yung ovaryo. So, may mga test din para ma-check kung talagang menopause na sila, pero hindi siya kailangan. Nabanggit mo yung buntis, no? Totoo ba na nabubuntis during menopause? Not during menopause. Kung talagang tapos na, ubus na yung mga itlog ng babae, kaya siya hindi na nagme-mens, lagpas 1 taon, hindi na yun mabubuntis. Ang kadalasan na maaaring mabuntis ay yung perimenopause, no? Yung papuntang menopause
menopause pa lang. So, konti na lang yung itlog niya, so hindi na siya nag-ovulate buwan-buwan, pero pwede pa rin may pasulput-sulput na ovulation. Yun yung sinasabi ng karamihan na menopause baby. So, hanggat hindi ka talaga tuluyang menopause, perimenopause ka pa lang, pwede. Naku, importante yan kasi ang daming lumalabas sa tabloid or dyaryo na sabihin natin lola na, buntis, di ba? Mga yan. Pwede ko lang idagdag. Ang pinag-uusapan natin kasi na walang routine test, yung mga natural na nag-menopause. Yes. Pero, kung naalala ninyo yung ating terminology yung ginamit last time, yung premature ovarian insufficiency, ito yung mga wala pang 40 years old, nag-menopause na. Yun, required po tayo mag-test, mag-investigate. So may mga battery of tests o set ng mga test para i-investigate natin na mas malalim ang POI, no? Yeah. I-summarize nga natin, may necessary ba na laboratory test ng isang perimenopause? Kung necessary na kailangan lahat ng menopause, wala. Pag tinanong ng pasyente, menopause na ba ako? May test ba yan? So may blood test na maaaring mag-check kung talagang ubos na yung ovarian reserve mo, kung talagang mababa na itong certain hormone na to. So meron. Yes. Na ovarian reserve. Anong ovarian reserve, doctor? Ang ovarian reserve, ito yung basically ini-estimate niya kung gano'ng karami pang itlog meron sa ovaryo or follicle sa ovaryo na isang babae. Ang inaasahan natin kapag menopause na, halos wala na talaga. Wala nang active dyan na follicles, wala nang active na itlog. May mga test tayo, blood test, ultrasound test, para ma-check yung mga yan. But hindi siya routine ginagawa. Ano ba yung mga not routine tests? May ganun ba na not routine test? Yung hindi dapat ipagawa? Wala namang hindi dapat pagawa, no? So, syempre individualize. We check their history, kung may mga complaints sila, risk factors. So, halimbawa, ang isang babae comes in na obese, no? So, check mo dyan ang sugar. Kung ang problema niya is maagang tumigil ang mens. So, yung mga hormones na maaaring magpatigil ng mens, thyroid hormones, prolactin. So, depende. So, it's really individualized. So, depende sa sitwasyon o status ng isang babaeng nagpapakonsulta, no? May sinasabi kasi sila, ang dami namang pinapatest ng doktor. No, hindi. Yun nga ang gusto nating i-prevent. So, hindi kami nagre-recommend ng, ito lahat, may isang listahan ka dyan, 100 tests, kailangan mong pagawa lahat. That's what we're trying to prevent. Kaya gusto namin, pupunta ka muna, ma-examine ka muna, ma-history ka, para yung kailangan mo lang na test, yung i-request. So, yung doktor mo ang nakakaalam kung ano talaga yung mga kailangang i-request na tests, para sa yung unique na sitwasyon. Yes. Correct? Napag-usapan natin hot flashes, depression symptoms, o kaya pagiging irritable, yung GSM, genital urinary symptoms of menopause. Ngayon, pag-usapan naman natin kung ano ang pwedeng gawin. Start tayo sa hindi gamot muna. Lifestyle modification. Ano bang lifestyle modification at paano ito magiging makabuluhan sa isang babaeng may menopause o perimenopause? Okay. In general ulit, ang focus ng medicine ngayon is more lifestyle modification kesa sa pharmacologic or maggagamot ka agad. So ano ba yung mga components ng lifestyle modification? Ako, ito pa ulit-ulit nating sinasabi sa mga pasyente, diet and physical activity. So yun yung pinaka-importante, So syempre proper diet, well-balanced diet, napakalaking topic, Pero in essence, Pilipino tayo, pagkaing Pinoy, Or yung pinggang Pinoy, So parang half of that is gulay, fruits, 1/4 protein, 1/4 carbs. So in essence, well-balanced diet, Balanced diet. At saka individualized din. Kung mataas cholesterol mo, low-fat diet. Kung diabetic ka, syempre low-carb, low-sugar diet. Physical activity. Any physical activity pwede, Whether walking yan, jogging, Zumba. Pero kapag menopause, we emphasize resistance exercises, Yung may konting
weights, kahit body weight lang. Okay? Tapos aside from that, the others actually focus more on your mental well-being, no? Sleep, stress reduction. Idinagdag nila ngayon is social interaction. Napaka-importante daw, lalo na sa menopause stage, na meron kang social activities, no? So, yung pagmamarites mo sa kapitbahay mo. Halubilo, ganyan, di ba? Yes, no? So, dapat may ka-interact ka. Hindi yung maghapon ka lang nagse-cellphone, nagne-Netflix. Dapat meron kang kausap, as in person to person, whether kamag-anak mo yun, kapitbahay mo yun, kahit naka-video call kayo, very So, importante important. palang pagmamarites din, di ba? Yeah, so may benefits siya. Oo, tama paling nabasa ko sa isang magazine na having gossips at a time, parang it increases your Oo, basta hindi nakakasama sa your ibang tao, okay lang yan. ganyan. Tama yan pala yan. Tapos, lastly, avoidance of yung mga pinagbabawal na substances, smoking, syempre alcohol, excessive of course, alcohol. drugs, no? So, yun yung parang pinaka-basis ng lifestyle medicine. So, lahat yun. Diet, exercise, ang hirap gawin yan. Para Yes, sa ganyang parang edad. simple siya, libre siya, Oo. pero mahirap. That's why we have to incorporate those or teach our patients na ito pa rin yung pinaka-baseline at pinaka-importante. Kaya namin sinasabi na lifestyle change siya. Ibig sabihin, napapaguhin mo talaga yung gawin mo hanggang maging consistent ka na. Halimbawa, kayo ba sir, pag umaga, iniisip nyo pa kung magsisipilyo kayo o hindi? Di ba? Matic Oo. na siya. Parang ganun siya. Yung pagkain mo, pagpili mo na tamang pagkain, yung regular na exercise, na nasa sistema mo na siya, hindi mo na siya kailangan pag-isipan. Yun yung change. Kaya hindi siya yung episodic lang. Yung resistance exercise, no? Parang, ano yan, ha? Ano ba yung mga resistance exercises na pwede nilang gawin? Kailangan ba mag-jogging sa ganitong edad, di ba? Yung mga nakaka-strain sa joints. Yung mga high impact siguro, wag mo Wag na na. masyado. Yung kilalanin mo yung sarili mo. Correct. Di ba? Tama yan. Yan ang ano ko, mantra ko rin eh. Sa mga Yes. ganitong edad, Diyos ko, mag-Ironman pa ba ako? Pero pwede pa naman. Yung maganda yung Tai Chi kasi it focuses on its meditation, its relaxation, but it also engages the core muscles, yung mga abs mo. Mas marami kang ginagamit na it actually burns calories and maganda siya dahil body weight yung ginagamit eh. So wala kang kailangan bumili ng mga gym equipment, di mo kailangan mag-member sa gym, maski sa bahay lang, pwede na. So, Tai Chi, walking sa treadmill, o kaya sa bahay lang, pwede na yan, no? 10,000 steps, mga ganyan. Kung kaya. Kung kaya, no? Alam mo, may personal experience din ako. Maganda yung mga 10,000 steps na yan. Pero sabi naman nila, 6,000 pwede naman. Ganyan, naman. So, ayun nga, Depende sa avoidance tuhod of mo. the mga yung mga tobacco High impact. smoking and yung mga alak din, moderation din, exercise and diet, no? Ang pagtulog, may masasabi ka ba sa Yes, common complaint 'di ba ng mga babae na sa edad na ito. Una, mahirap matulog. Pangalawa, madaling magising. Tapos pag nagising ka na, hindi ka na makatulog ulit. So, what we are encouraging is improving parang sleep hygiene or yung habits mo. Halimbawa, ideally, wala ka ibang gagawin sa kama kundi matulog at i-enjoy mo yung partner mong kasama ang kama. Okay? Hindi ka dapat nagbibit-bit dyan ng trabaho. Kung nahihirapan ka matulog, diliman mo ang kwarto. Gawin mo komportable. Iwasan ng ingay. Cellphone. Manonood ka ng Korean novela mo gabing-gabi, tapos madaling araw na, hindi ka pa makatulog. So, gawan mo siya ng schedule. Halimbawa, at 9 p.m., sarado ng telepono. Wala nang stimulation para mas regular mong ginagawa. Sanay ang katawan mo, yun yung hygiene na tinatawag natin. Ilang oras ba dapat matulog ang isang mga ganitong edad? Ang requirement for sleep, umiikli naman talaga as we age. So, hindi mo naman nakailangan ng 8 to 10 hours sleep. So, at this age, 5 to 6 hours of good quality sleep is good enough. Okay? Good quality, ibig sabihin, deep sleep, no? Yung nakatulog ka talagang mabuti. And yun nga, kailangan meron kang tinatawag na sleep hygiene or routine. Kailangan madilim. Iba ang sleep kapag maliwanag, may TV in the background versus yung totally blackout. No? So yung totally madilim, quiet is conducive for good sleep. Ang hirap gawin tong mga to, no? Pero
In the end, kung kaya mo to, pag nagagawa mo to makikita mo rin yung mga epekto nito Ang stress, self-explanatory, kailan bawasan mo ang stress sa buhay mo, ano? Easier said than done. Oo. Pag-usapan naman natin ang hormone therapy, yung mga pwedeng inumin, hindi pala agad gamot ang solusyon, no? Try muna natin yung mga sinasabi yung lifestyle modification, better sleep health, ganyan, stress prevention, mga ganyan, diet, exercise, mga ganyan. Kung nakakatulong ang usaping ito, huwag kalimutang mag-like, share, or subscribe sa Pogscast. Baka ito na ang impormasyong nakakatulong sa ibang Pinay. Na banggit natin ang hormone. Unang tanong, safe ba ang hormone therapy? Kasi nung mga siguro for the past 10 years, ganyan. Ang daming mga kasi mga pasyente ngayon tumitingin na sa internet, nakikita nila yung mga pangit na epekto ng hormones, saka yung mga babala ng mga FDA, Food and Drug din ngayon. Safe ba ang hormone? Short answer is, sa tamang pasyente, safe and effective ang hormone therapy. Maski generally safe ang hormone therapy, kung ikaw naman ay may mga tinatawag tayong contraindications, meaning mas makakasama pa siya sa iyo, obviously, hindi na siya safe. Kaya, pag mag-hormone, menopause, we call that menopausal hormone therapy. Remember, pag menopause ka na, bagsak ang estrogen. Para kang sasakyan na ubos ng gasolina. Paano ka andar? Di lagdagan mo ng gasolina. Ang gasolina ay estrogen. So, ang hormone therapy, para ito maibsan ang mga nararamdaman ng isang babaeng nag-undergo ng menopause. Yes. Tama yan. Correct, sir. Ang una kong tanong dyan, nakaka-cancer ba itong mga hormone therapy na ito? General answer, hindi. Okay? Pero, Pero last, mga 10 years ago, may mga warnings di ba? Nandyan pa ba yung mga warning na yan? Just recently, inalis na yung black box warning on menopausal hormone therapy. Kasi doon, para siyang yung sa sigarilyo na warning, ganyan. So, inalis na yon because the safety and efficacy of these medicines have been proven already actually for years. So, safe siya. Sa tamang pasyente, gaya ng sabi ni pasyente, Eds. kailangan emphasize natin yan. Oo. So, hindi din lahat required mag-MHT or menopausal hormone therapy. Reserved siya for a certain group of women. Okay? So, tatanungin ko mamaya, i-reserve natin, sino ba yung maling pasyente? Okay. Pero doon naman tayo sa tamang pasyente. Okay. So, ang answer natin, nakaka-cancer ba ito? generally, no. Generally, Kasi kung tama ang pag-inom, tama ang pasyente at nababantayan ng pasyente. So, lahat ng hormone therapy, lahat ng forms, safe siya? Merong mas safe. Mas Okay? safe. In general, safe sila, pero may mga forms na mas safe. May safer options. At yung doktor nyo ang nakakaalam Yes. kung ano ang pinaka-safe at pinaka-maganda para sa inyo. Yes. No? So, napag-usapan natin ang MHT. Ano bang MHT, Doktora Steph? So, MHT stands for menopausal hormone therapy. So, hormones lang yan. So, dati siyang tinatawag na estrogen replacement therapy. ERT. Pero medyo binago para nga din mawala yung negative connotation ng menopause, ng mga hormone therapy. Sa MHT. Para siya sakit baga. Sa MHT na ngayon. Yes. Okay. So, it comes in different forms, no? May estrogen, progesterone, may progesterone. So, iba-iba din siya. Iba-iba din yung pagbigay sa kanya, no? May oral, may gel, may vaginal tablet. So, kung ano yung appropriate sa'yo at saka kung ano yung pinaka-okay na dose sa'yo, malalaman yan based on your symptoms. Sino ang dapat bibigyan ng MHT? Okay. So, kapag pumunta kayo sa clinic namin, sinabi mo, Dok, nag-hot flashes ako, nahihirapan ako. Sapat na yung dahilan para mag-recommenda kami ng MHT. Magbibigay ka na kaagad. Kung may mga simptomas, Kung ano lang, 3 beses lang sa isang araw. Yung kung ganon, baka hindi mo kailangan ng MHT. Baka aircon lang, gano'n? Oo. Mag-ano ka lang, paypay ka lang, inom na malamig na tubig, sapat na. Kung hindi
pa rin sapat yung lifestyle change na pinag-uusapan natin kanina, yun, i-introduce na namin yung MHT. Pero kung sa tingin mo yung hot flashes, it's bothering, no? O nakaka-istorbo na sa kanyang lifestyle, parang sinasabi ng pasyente, ay, Doc, init na init talaga ako. Gusto mong nakatutok sa akin yung aircon. So, MHT is indicated. So, pwedeng ibigay. No? Ay sa pandahilan, kung ang intention mo, kung ba't gusto mo mag-MHT, dahil nabasa mo siya, ang intention mo ay para protektahan ang buto mo, sapat ng dahilan yon para mag-prescribe kami ng MHT sa'yo. Pero usually naman yung pasyente na pupunta sa Doc, ano pwede sa bone health ko? Dahil hindi naman yung sasabihin Hindi siya. Parang unusual kasi, nasagot nung unang episode, yan yung mga hot flashes, o kaya medyo dry ako doon, mga ganyan. Pag-usapan din natin mamaya yung medyo dry, kung kaya bang i-address ng MHT natin. Definitely. No? So, yung recap. So, number 1, yung may mga hot flashes or vasomotor symptoms. Number 2, yung may mga GSM, genitourinary syndrome of menopause. Yun yung may mga dryness, masakit makipagtalik, no? Hirap sa pag-ihi dahil sa sobrang dryness. And lastly, for prevention ng osteoporosis. So, yan yung mga reason na kailangan magbigay ng MHT. So, Zed, sa market, may mga iba't ibang MHT, ano? Hindi lang iisa yan, Yes. di ba? Ang pagkakaintindi ko sa usapan natin, may para kay Maria, may Yes. para kay Fe, di ba? May ganon. So, may tamang MHT para sa isang unique na babae, kanyan. Tama ba? Yes. Ito yung bawal magkopyahan. Bawal magkopyahan. Oo, ito yung hindi mo pwede i-marites. Pero pwede namang pareho kayo ng, di ba, ng MHT. Minsan, Pwede rin, yes. sir. Pwede. Okay. Ito naman, si kapitbahay niya, parang may rason siya na, ay, ayoko mag-MHT dahil meron siyang sariling paniniwala na hindi naman natin pwedeng ipilit yan, hindi mag-hormones. Definitely, lagi lang siyang option. Lagi lang siya nandyan. Pero sasabihin ko tatanungin ko, mas maganda bang nag-hormones? Oh, yes. Aside from addressing the symptoms of hot flashes, marami pa siya ibang benefits sa buong katawan ng babae. Hanggang doon sa problema sa dryness, sa intimate area, pagprotekta sa buto, skin, marami siya. So, yun yung kididiscuss sa iyo ng doktor mo before kanya prescribean. Kasi may benefits yan, may maitutulong, pero siyempre, kailangan nyo rin pag-usapan yung possible side effects niya. Balikan natin yung si neighbor, di ba? Ayaw niya mag-hormones dahil marami siyang nababasa o kaya maraming mga nagsasabi sa kanya mga kamag-anak niya na huwag ka mag-hormones dahil ganyan, na hindi naman natin pwedeng ipilit. So, pag-usapan natin, isang option lang to, kagaya ng sinabi mo, Ano ang mga options? Mga non-hormonal, yung mga hindi hormones. Pagka, halimbawa, na-discuss mo na sa pasyente na, ito na yung mga hormonal treatments and the patient has contraindications, bawal siya. Okay? Kunyari, meron siyang estrogen-dependent cancer like breast cancer, endometrial cancer. Kung meron siyang history na na-stroke siya, yun yung mga talagang bawal mag-MHT. So, doon papasok ngayon, o kaya personal preference pala. So, kahit wala siya ng mga contraindication, pero ayaw lang niya. So, syempre, hindi mo siya pwede pilitin. Doon mo i-introduce ngayon yung mga non-hormonal treatments. So, sa non-hormonal treatments, pwedeng symptomatic. Kunyari, ang problema niya, hot flash. May gamot para sa hot flash So lang. may gamot tayo para sa hot flashes Oo, lang. hindi siya hormones, pero may gamot para sa hot flash. Halimbawa, ang problema niya, osteoporosis. May gamot para sa osteoporosis. No? So, symptomatic treatment. Okay? Meron ding mga tinatawag na complementary medicine. So, ito yung mga, papasok dyan yung mga herbal medicine, mga cognitive behavioral treatment, acupuncture. So, these are all alternative. Anong Okay? stand nyo sa mga herbal, complementary medicine? So, the name says it, explains it actually. Complementary lang yan. Maaari makatulong. In fact, pag binigyan mo ako ng
tinanong mo ko, Dok, ito bang herbal medicine na ito ay maaari makatulong? Pwede kitang maglabas ako ng research, sasabihin, oo, meron din magsasabi, hindi. So, it's an individual response. Kung, sige, pwede natin subukan, tingnan natin kung gagana sa'yo, kung wala namang harm, edi go. Yes. Maski yung tinatawag natin placebo effect lang yan, yung nasa utak mo lang siya, yet ang katawan mo nagre-respond. Kung placebo effect man ng gamot na yan ay nawawala ang hot flashes mo, ano pang hinahanap natin? Tama ka. Kasi may mga pasyente rin akong ganyan eh. Dok, pwede ba akong uminom ng ganito, ganyan. Sabi ng kamag-anak ko ganyan. Alam mo kung effective yan ang ibibigay ko sa iyo. Kasi lahat naman ng pwede kong ibigay sa iyo may scientific basis. Same thought din siguro nun. So yung mga hormonal medication, so meron yan. Yes. Nabibili yan. Sa mall. Marami kasing herbal medications, di ba? May mga pero pag FDA approved, sa drugstore mo yan mabibili. So, mas safe yun. Kasi napag-aralan, na-check ang safety profile niya. Siyempre, merong online. Pero yun ang sinasabi ko sa mga pasyente, pag online, pag herbal, di ba laging nakalagay, no approved therapeutic claims. So, ang effectivity niya is depende sa tao, iba-iba. Ngayon, pag hindi siya FDA approved, yung safety nun is hindi ko ma-assure. So, nasa sa kanila na yon kung iinumin pa rin nila. So, importante na dapat manggaling sa doktor. Yung recommendation na non-hormonal treatment. So, meron tayong option sa non-hormonal treatment na banggit mo rin kanina yung mga behavioral therapy. Meron ba tayong evidence ba na pwede mag-work ang mga behavioral therapy? Karamihan sa mga ganyan, conflicting, no? May mga pag-aaral na, oo, effective siya sa ibang tao. Ano ba pero yung mga behavior muna? marami yung mga acupuncture, yung mga, may iba, relaxation techniques, mga yoga. breathing, ganyan, yoga, acupuncture. So, madaming klase, no? Ganun nga, lahat sila, they work for some, they don't work for others. So, minsan, kailangan hanapin mo lang kung ano yung alternative therapy sa'yo. na para sa iyo. It helps siguro, no? Makakatulong din naman I'm sure siya. it helps naman. Pag-usapan naman natin ang vaginal health. Ano bang vaginal health? Well, may hygiene na tinuturo natin from sa mga bata, sa mga teens. Pero pagdating sa menopause, ang pinaka-concern about vaginal health is the dryness. So yun nga, no? So dahil sobrang dry, hindi lang naman kasi sa pakikipagtalik yung nagiging problema nila, no? They're prone to infections, UTI, vaginal infections. So, kung paulit-ulit, lalo na kung paulit-ulit yung ganitong problema, tapos sa menopause, ano yan ha? Chronic and progressive. Habang mas matagal silang menopause, palala ang vaginal symptoms nila. Kaya doon pumapasok yung preventive nga. So, pag nagsimula silang mag-treat or i-manage yun early, hindi na siya magpro-progress. Versus pag sobrang lala na siya, saka mo pa iti-treat, mahirap na siya i-reverse. Okay? So yun, may mga gamot, no? Pwedeng oral, pwedeng vaginal, pwedeng tablet, pwedeng pinapahid. Ang vaginal health kasi, nandyan din yung dry. Pwede bang lubricant lang o pampadulas lang ang pwede Usually, we gawin start with that. Minsan ginagawa, sabay din namin binibigay or nire-recommend. So, pwede ka mag-hormone therapy para long-term mag-improve siya. But initially, mag-lubricant ka muna. Pero kung talagang bawal sa'yo o hindi mo preference ang hormone, any water-based lubricant, malaking tulong yan para mag-improve yung activities. Napag-usapan na rin natin ang pangkalusugang sexual o sexual health, no? May mga nagsasabing mga pasyente, ay, Dok, di ko na kailangan ang sex, ganyan, o ang pagkikipagtalik, ganyan. Ang hormonal therapy ba nakaka-increase ng libido? Ganyan. May mga certain medications, no, that can improve the libido. So, may mga ginagamit din kaming gamot. So, pwede siyang ibigay, lalo na dun sa mga pasyente na ang reklamo is, ang husband is may mga sexual requirements pa rin na hindi niya ma-meet because of the dryness. No? So, it will improve yung dryness nga or GSM, at the same time, increase her libido. Ang menopause din ba, ang decreased libido o yung pagbaba ng sex drive ba ay symptom
symptoms ng menopause. Yeah, kasama siya. Kasama siya. So, kailangan natin i-address din yan. Yes. Although sir, kung pwede ko na idagdag, sa atin kasi tabu eh. Oo, hindi na Parang pag-uusapan expected yan. pag nagkaedad, hindi na dapat. Mali po yun. Mali. Parating nilang sinasabi, ang mga pasyente ko kasi puro mga post-menopause. Sabi niya, di ko na kailangan yan. Mga ganun sila. Pero kailangan nating i-address din yung mga sexual health ng mga pasyente natin. Ibig sabihin, may choices, no? Hindi trap ang isang babae sa kanyang menopausal symptoms. So, ang dami nating napag-usapan ngayon, no? Ang dami ko din natutunan as a gynecologic oncologist or doctor, no? So, napag-usapan natin yung mga options ng isang babae na ang hormone ay generally safe at hindi pwede magkopyahan ng MHT or menopausal hormone therapy ang isang babae sa kanyang katabi, no? At may mga non-hormonal, yung mga options, okay? Kung may isang bagay na gusto nating linawin ngayon, ay ito. May pwedeng gawin sa menopausal symptoms. Kung may isang mensaheng gusto nyong iwan sa ating mga viewers ngayon, Ang menopause, we should not look at it as an end, no? It might be the end of our reproductive years, pero it's also the start of something else. Okay? So, nasa sa atin na yon kung papaano tayo magta-transition into something better. Okay? ang ganda ng message. Zed, ikaw. Sa akin, same na actually. Paborito kong line pag nagle-lecture ako is brace and embrace. Brace, sige. paghandaan mo, alam mo mangyayari yan eh. Pag nandyan na yan, tanggapin mo. Kasi yan yung buhay mo ngayon. But marami pang may tutulong sa iyo. Okay, Doc Steph, Doc Zed, thank you for your expertise para maibahagi natin sa ating mga manonood. Ang menopause ay hindi katapusan. Isa itong yugto sa isang buhay ng isang babae. Sa bawat yugto ng buhay ng isang babae, may kwento at may tamang kaalaman na dapat pakinggan at maunawaan. Pogscast, let's talk Pinay.